May napansin ka na ba sa maraming argumento? Kapag nagkaroon ng pagtatalo ang mag-partner, madalas na uuwi ito sa isang tanong. Bakit parang laging gusto ng babae na siya ang tama? Hindi lang ito napapansin ng mga lalaki. Kahit ang ibang babae ay aminadong nangyayari ito minsan. Pero ang tanong, talaga bang gusto lang nilang manalo sa argumento? O may mas malalim na dahilan sa likod nito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychology sa likod ng ganitong behavior. At kung bakit sa maraming sitwasyon sa totoong buhay, hindi pala simpleng pagiging matigas ang ulo ang dahilan. Isipin natin ang isang simpleng sitwasyon. Mag-partner sina Marco at Ana. Isang gabi, nagkaroon sila ng maliit na argumento tungkol sa isang bagay na tila napakaliit lamang. Sabi ni Marco, "Hindi mo sinabi na may lakad tayo ngayon." Sumagot si Ana, "Sinabi ko kaya, hindi ka lang nakikinig." Sa simula, simpleng misunderstanding lamang ito. Pero habang tumatagal ang usapan, pareho na silang nagiging defensive. Sa huli, hindi na ang lakad ang pinag-uusapan. Ang mahalaga na lamang ay, kung sino ang tama. At dito na madalas napapansin ng maraming lalaki ang isang bagay. Parang ayaw tanggapin ng babae na siya ang nagkamali. Pero bakit nga ba? Isa sa mga dahilan ay ang tinatawag sa psychology na emotional validation. Sa maraming pag-aaral tungkol sa communication styles, napapansin na ang mga babae ay mas nagbibigay halaga sa emotional understanding kaysa sa simpleng pagiging tama sa facts. Ibig sabihin, kapag nag-aargumento ang isang babae, hindi lamang niya ipinaglalaban ang impormasyon, ipinaglalaban din niya ang nararamdaman niya sa sitwasyon. Halimbawa, kapag sinabi ng lalaki na, "Hindi mo sinabi iyon," para sa lalaki, ito ay simpleng fact lamang. Pero para sa babae, maaari itong maramdaman na parang sinasabing, "Hindi ka maaasahan," o "Mali ang sinasabi mo." Kaya minsan, hindi lamang ito debate tungkol sa facts. Ito ay pagtatanggol sa sariling damdamin at credibility. May isa pang psychological factor na tinatawag na ego protection. Hindi lamang babae ang may ganitong tendency. Lahat ng tao ay may natural na instinct na protektahan ang sarili nilang image. Kapag inaamin natin na mali tayo, may maliit na bahagi ng ating ego ang nasasaktan. At ayon sa psychology, ang utak natin ay may tendency na humanap ng paraan upang mapanatili ang pakiramdam na tama tayo. Kaya minsan, kahit malinaw na may pagkakamali, ang utak ay kusang gumagawa ng justification tulad ng, "Hindi naman talaga iyon ang ibig kong sabihin." O "Siya rin naman ang may kasalanan." Hindi ito dahil gusto nating manalo. Ito ay dahil gusto nating protektahan ang sarili nating identity. May isa pang factor na bihirang pag-usapan, social expectation. Sa maraming kultura, inaasahan na ang babae ay dapat maingat, responsable, emotionally aware. Dahil dito, kapag nagkamali sila, mas nararamdaman nila ang pressure na ipagtanggol ang sarili nila. Sa madaling salita, kapag ang isang lalaki ay nagkamali, madalas tinatawanan lamang ito. Pero kapag babae ang nagkamali, minsan mas mabilis itong mapansin o mapuna. Kaya may tendency na maging mas defensive sila sa argumento. Isa pa sa pinakamalaking dahilan ay magkaibang paraan ng pakikipag-usap ng lalaki at babae. Sa maraming research tungkol sa communication psychology, ang mga lalaki ay mas madalas na nakatuon sa problem solving. Samantalang ang mga babae ay mas nakatuon sa emotional connection. Kaya kapag may argumento, ang lalaki ay gustong hanapin kung sino ang tama at mali. Pero ang babae ay mas gustong maintindihan ang nararamdaman sa sitwasyon. Kapag hindi nagkakaintindihan ang dalawang approach na ito, nagiging parang kompetisyon ang usapan, kung saan ang bawat isa ay pakiramdam nila ay hindi sila naiintindihan. Sa huli, maaaring mukhang simple ang tanong, bakit gusto ng babae na tama sila palagi? Pero sa mas malalim na pagtingin, hindi ito simpleng pagiging matigas ang ulo, ito ay kombinasyon ng emotional validation, ego protection, social expectation, at magkaibang communication styles. At kung tutuusin, hindi lamang babae ang may ganitong tendency, lahat ng tao, lalaki man o babae, ay may natural na pagnanais na maprotektahan ng sarili nilang paniniwala. Kaya sa susunod na magkaroon ng argumento, maaaring hindi ang tanong ay, "Sino ang tama?" kundi, "Naiintindihan ba natin ang isa't isa?"